sinong gumamit nung 9mm Taurus PT-92? Maliban yun, di ba? Yung Taurus? Sa'yo? Yes, Your Pareho Honor. Maliban. kay Sergeant Maliban, General Gapas. Yes, ma'am. Isa lang naman po yung Taurus, ma'am. So, I see. Ibig sabihin na doon ka nagpaputok sa bangka? Hindi po, Your Honor. Bakit may na-recover na empty shell ng baril mo doon sa bangka? Hindi ko po alam, Your Honor. Saan ba ito nyo na-recover, ang EBG? Yung mga shell? Na nakuha niya raw po yun sa bangka. Bangka? Opo. Yung bangka na sinakyan ni Sunny Boy at ni Jimboy? Opo, opo. O yung kulay green na bangka po. Kulay green na bangka? Yes po. So meaning, nagpaputok ka doon malimban sa loob ng bangka? Hindi po, Your Honor. Paano napunta empty shell mo doon? Yun po ang sabi nila, Your Honor. Pero hindi po ako dun sa bangka nagpaputok. At curious din po ako, Mr. Chair, dun sa nahanap di umano ng tito ni Jemboy na basyo di umano sa bangka. Pwede po bang matanong, according sa SOCO, may dugo po ba sa bangka? Alikan po natin yung araw na po iyon. Anong steps po ang ginawa nyo para ma-effect yung arrest laban daw kay Bolivar? At kayo po ba yung tao in plain clothes dun sa unang photo na ipinakita ko kanina? Good morning po, ma'am. Oh, yes, opo, ma'am. Kayo po yung taong in plain clothes sa photo. Opo, ma'am. Then ano yung mga hakbang na ginawa nyo di umano para makamit yung objective ng operation, maaresto di umano yung Reynaldo Bolivar? Ma'am, ikwento ko lang po, ma'am. Actually, ma'am, galing po ako sa schooling ng PSJLC, ma'am. Nung July 30 to August 4, ma'am, naka-academic break po kami, ma'am. Ngayon po, pumasok po ako nung Agosto. Nung time na po yun, ma'am, ako lang po yung tao sa opisina, dalawa po kami, yung admin namin po. Ngayon po, Your Honor, may pumasok po na tropa galing po sa warrant. Ang sabi po, pumasok sa opisina, Sir, naghahanap po ng intel po si Sir Carpio kasi sa gagawin pong follow-up operation, Your Honor. Sa tawag po ng tungkulin po, Your Honor, pumunta po ako sa area po. Naghanap po kayo ng intel? Hindi po. May pumasok po na tropa sa opisina. At that time po, Your Honor, dalawa lang po kami, yung naka-assign po sa admin at ako po. Sabi po nung pulis sa akin, Sir, tumawag po sa akin si Sir Carpio, naghahanap po ng tropang intel sa gagawin pong follow-up operation. So, Sergeant Maliban, kayo nga yung taong nakatalikod dito na nakasando na may design at saka shorts, tama? Opo, Your Honor. Sino po yung ibang mga tao sa photo? Pati yung mga naka-plain clothes din. Sino po sila? Actually po, Your Honor, di ko na po makuha kasi po, ako po yung unang naka-reach po doon sa area, Your Honor. So, sa unang pag-responde nyo sa area, ano na yung nangyari? Ang usapan po kasi, Your Honor, sasakay po kami ng bangka, hindi po nasunod. So, ang ginawa po namin nung kasama ko, si PC Bugayong, nagpunta po kami pumunta po kami sa area with Your Honor, with care po. Sir, lahat po ng mga tao dyan sa photo, panay mga PNP? Hindi ko na po makuhaan, Your Honor, kasi nag-focus na po ako dun sa bangka, Your Honor. Then sa pag-focus nyo sa bangka, ano yung susunod na nangyari? Habang hinihila po ni PC Bugayong yung bangka, umakyat po ako tapos sumigaw po ako na, "Hoy, Rere, sumuko ka na, mga pulis kami." Na-board nyo po yung bangka? Hindi po, sa DK lang po, sa DK. Sa dike? Sir Bugayong? Sandali, si Yes, Teresa. Mr. Chair. Ikaw ba yan? Yung naka-short pant? Naka-camouflage? Yes, Your Honor. Ikaw yan?
Yes, Your Honor. Okay, sige. At sino po yung naka-blue circle, Mr. Chair? Sergeant Maliban, sino po yung naka-blue circle? Yung nakagano, no, nakahawak sa may wire na hinawakan, nakasiliblis ng puti. Hindi ko po ma-recognize, Your Honor, kasi doon na po ko nag-focus sa bangka, Your Honor. Mr. Bugayong, ano po yung nangyaring sunod? Pakiulit po, Your Honor. Kayo yung lead. Pakiulit po yung tanong, Your Honor. Ano po yung nangyari dito sa panahong ito na sinabi ni Sergeant Maliban, kayo yung dalawang unang lumapit. Hinila nyo daw yung bangka dun sa dike. Your Honor, yung picture po na yan, Your Honor. Tapos na po yung incident dyan, Your Honor. Pero ang timestamp dito, Mr. Chair, 13:10 ha, 1:10. Kanina po dun sa simula nung presentation ni General Gapas. 140 Yes, yung shooting. Mr. Chair, or 1:45 to be exact. 145. So ano ba to? Bago o pagkatapos ng barilan? After the incident na po yan, Your Honor. So bakit sa after operation report 1:45 ang pagbaril kay Jemboy? So paano mangyaring ang 1:10 ay bago siya binaril? And matanong lang, Mr. Chair, kasi sabi niyo kanina, Sergeant Maliban, may intel na dumating. Ano bang intel tungkol sa target, si Reynaldo Bolivar, ay mangangailangan ng ganitong armado ng assault rifles? Your Honor, ang pinapunta lang po kami ni Kapitan Carpio para po sa backup po, Your Honor. Ang sabi niya po, positive daw po si alias Herrera, Alan Dangerous po, nakakaliber 45 po, Your Honor. Back up. Akala ko sabi niyo kayong dalawa ni Mr. Bugayong ang unang lumapit. Assault team ba kayo o backup security ba kayo? Perimeter security ba kayo? Yung backup po, Your Honor, para po sa gagawing operation. Nung nandun po na po sa area, kami na po ang nauna. So kung di umano armado ng revolver yung Bolivar, pero kayo may assault rifles? Ganun ba talaga ang operation na ganyan? Your Honor, kami po wala pong assault rifle, Your Honor. Pero yung ibang kasama nyo sa 6, tama ba? Dun sa drone video slide kanina ni General Gapas, may at least 2 ipinakita dyan na assault weapons. May kasama ko pa kasi kaming SWAT, Your Honor. Kaya nga po. So anong klaseng intel meron kayo tungkol kay Bolivar na mangangailangan ng 19 na tao, may kasama pang SWAT bukod pa sa inyong mga intel? Pinatawag lang po kami, Your Honor, kasi po nasa opisina po ako. Ang sabi lang po ni Sir Carpio, yung sa tropa, naghihingi lang po siya ng backup para po sa gagawing operation. Mr. Chair, pwede bang tanungin si Captain Carpio? Yes, go ahead. Captain Carpio, so ano ngang klaseng intel tungkol kay Bolivar ang nangailangan ng 19 katao kasama pa ang SWAT na yung ilan sa kanila may dalang assault weapons? Pero ma'am, unang-una po sa SWAT po kasi mandatory po sa kanila ang pagdadala po ng assault rifle po. Mandatory. At yung target for arrest, di umano, si Bolivar, wanted sa pagpatay, no? Tama po ba? Yes po, ma'am. Sino po yung pinatay niya? Si Cristelo Mahinay po. Sino po yung Mr. Mahinay na yon? According sa mga ano po, ma'am, sa mga taga ron po, magkakagrupo sila, ma'am. Magkakakilala po dun sa lugar. So si Bolivar at si Mahinay magkakilala. Yes po, ma'am. Paano napatay ni Bolivar si Mahinay? Based po sa investigation, ma'am, nagkaroon po ng mainit na pagtatalo po si Cristelo Mahinay at saka po si Reynaldo Bolivar na nauwi po sa pamamaril po kasama nga po yung isang suspect, Kenneth po. At sa mga dating hot pursuit operations laban sa isang tao, suspect man siya sa murder, na di umano armado ng revolver, 19 talaga katao ang bubuin yung planong gagawa?
Hindi po, ma'am. Well, Senator Risa, I'll just enlighten you on this. Pag sinabi kasi, hindi naman sinabi na revolver, kundi ang info is 45. Ang automatic, ang police ay you do not give chance for you to be killed. Diba? Kaya naniguro, kung sinabing armed and dangerous, may kasamang SWAT yan sa lakad. Regardless kung gaano kadami yung dinala kahit na isang platoon o isang kumpanya, it doesn't matter. Ang importante, yung application of force. Kung justified ba yung pag-apply ng force. Pero yung deployment ng as to how many, justifiable naman yan dahil armed and dangerous. Yun nga lang yung pag-apply ng force, yung pagpaputok, ay justified ba yun? So as to the number, I think kahit ako man, kung ako si Carpio, I am the substation commander, maniguro talaga ako. Magdala ko ng maraming tao dahil ayaw ko maisahan kami. Kasi armed and dangerous, may pinatay na nga eh. So hindi mo siya bigyan ng chance na makapatay pa sa iyo. Pero yung pag-apply ng force ay dapat commensurate, ay dapat yung force continuum ang na-apply. Justified lahat. So, yun. Thank you. I submit, Mr. Chair. So, yun na nga po, bakit ba may nagpaputok? No? Nung pinasurrender nyo, nung 19 ninyo, ang nag-iisang akala nyo daw si Bolivar, may banta ba sa inyo? Your Honor, pwede pong pakiulit po yung question. Ano pong... Bakit po nagpaputok? Yung kung ilan sa 19, ngayon hindi na natin sigurado dahil hindi nag-paraffin test. So bakit po nagpaputok? May banta ba sa inyo sa sandaling iyon? Your Honor, hindi po namin alam sa kanong dahilan. Hindi kung bakit nila nagawa po yun, pagpaputok na yun, na wala naman pong command at hindi po namin hawak ang mga pag-iisip ng mga tao ng na po. Hindi mo tinanong right after the incident? Bakit kayo nagpaputok? Hindi mo sila tinanong? Doon na po sir, nagtanong kami. Anong sabi nila? Bakit sila nagpaputok? Ayun sir, na according sa kanila sir, gaya na lang sila sa pagpaputok po sa tubig sir. Hindi yung gaya sa pagpaputok? Ano? Yung pong parang kung tawagin sir, yung panic firing sir. Ha? Pang panic firing. Panic firing. Sino nga una nagpaputok? Sino una nagpaputok? Nauna po magpaputok, sir, si Police Staff Sergeant Jerry Maliban. Maliban? O bakit ka na una nagpaputok? Anong rason? Anong nakita mo? Bakit ka nagpaputok agad? Your Honor, dahil po kami ang nakauna doon, sir. Nakarinig po ako ng putok, sir. Kaya po, bilang kangkong, sir, sa sarili ko para safety, para bulabugin ko rin, sir, na may pulis na nandun, pumutok po ako sa tubig, Your Honor. Saan nang galing yung putok? Hindi ko na po makuhan, Your Honor, kung saan po nanggaling. Basta, nung nandun po ako sa area, may narinig po akong putok. Oh, ngayon, nung meron kang putok, anong ginawa mo? Nagputok ka sa tubig? Sir, dahil po sa ang target po namin is naka 45, sir. Kaya pumutok din po ako sa tubig para kanya na may pulis doon na nandun na, sir. Ano? Para malaman niya, sir, na nung target na may pulis na nandun, sir. Your Honor. So, ibig mong sabihin, ganun ba ang magiging reaction mo? May narinig kang putok, magpaputok ka agad sa tubig? Your Honor, self-prevention lang po, Your Honor. Self-preservation lang po, Your Honor. Hindi ko matanggap-tanggap na rason kung preservation ang gusto mo, nag-cover ka. Hindi ka nagpaputok. Nakarinig ka na putok, cover. Your Honor, wala po makabirang kasi yung DK, ako po yung nandun sa taas, Your Honor. Dumapa ka sa DP, sa DK. Hindi yung cover. Hindi na po, basta ang focus ko lang po doon sa pumutok, Your Honor. Uy, ganun pala. May narinig kang putok doon. Putok ka doon sa tubig. Anong klaseng reaksyon yan? Malising ko lang po siya, Your Honor, na may pulis na rin doon, sir, na nung makarinig po ako ng putok, nagdoon na po ako ng firearm ko, saka pumutok po sa tubig, Your Honor. Ay nako, hindi ko maniwala sa iyo. Bakit ganun? Pagpaputok ka sa tubig, may nagpaputok doon. Ang reaksyon mo siguro, baka ang tamang reaksyon mo kung saan galing yung putok, doon ka rin magpaputok para mahinto yung putok niya. Bakit sa tubig ka nagpaputok? Para po wala pong matamaan, Your Honor. Ay nako, may tinamaan na. Patay nga si Jimboy eh.
Ay, nako. Kasi malaman natin ito bukas pag nandito si Sunny Boy. Si Sunny Boy, Sunny Mr. Boy, Chair, handang humarap sa komite bukas. Sige, mas maganda para magkaklaruhan ito. Hindi nakita masit in contempt kasi nakakontempt ka na eh. Nakakulong ka na eh. Hindi na pwede madouble contempt ka pa dito. Pero as I've said, kinausap kita, di ba? Yes, Your The Honor. truth shall set you free. Sabihin mo yung totoo. Ako hindi ko naniniwala na katotohanan niya sinasabi mo ngayon. Nakarinig ka ng putok doon. Nagpuputok ka agad sa tubig. Sir, ang iniisip ko doon yung panahon ngayon, sir, may pamilya din po kami, sir. May pamilya tayo. Oh, nagpuputok ka ng tubig. Alam ko kung ayaw mong tamaan, magdapa ka doon. Nakapatong ka sa digi. Dap ka. Mataas po yung DK, Your Honor. Dap ka nga doon sa taas ng pinatungan mo. Oh. Kung nakapatong ka, ay nako, hindi ko maniwala na yun ang magiging reaksyon mo, magpaputok ka agad. Siguro kung sabihin mo na nagpaputok ka kung saan galing ang direksyon ng putok, maniniwala pa ako. Regardless kung may matamaan doon na hindi kalaban, kung sinasabi mo na self-preservation ng habol mo, kung saan galing yung putok, doon ka magpaputok. Pero kaya ka nagpaputok dahil may narinig ka. Mr. Chair. Ay. Sige, go ahead, Senator Risa. Sergeant Maliban, oo nga, may mga pamilya kayo. May mga pamilya tayong lahat. Pagkakataon niyo pong sabihin ng totoo dito sa komiteng ito. Hindi lang dahil para mapawala na namin kayo sa custody ng Senate. Pero para mabigyan naman ng hustisya yung bata. May pamilya din siya eh. Ayan o, yung nanay niya nag-iiyak sa atin kanina. Sabi niyo kanina, hindi kayo yung unang nagpaputok. Sino po yung unang nagpaputok? Sino po nagsimula ng putukan na nakapatay kay Jemboy? Hindi ko po, Your Honor, kung sino. Basta nung mga time po na yon, kasi po kami naka-approach ni Paisi Bugayong, nakarinig po ako ng putok, Your Honor. Kaya po, nag-return po ako sa tubig, Your Honor. Hindi ba pagkatapos ng operation, kung kayong anim yung assault team, nag-uusap kayo tungkol sa ano nangyari? Di nyo ba napag-usapan sino ba nagsimula ng putukan kaya't nagkaroon ng ganitong insidente? Sino yung kasama mo? Mr. Bugayong, Mr. Bugayong? O Bugayong. Nagpaputok doon sa tubig. Ikaw, anong ginawa mo? Your Honor, busy po ako naghihila po sa ano po. Ano? Ako po yung naghihila sa lubid po na nakakonekta sa Opo, Your Honor. Hinihila mo? Yes, Your Honor. Hindi ka nagpaputok? Hindi po, Your Honor. Sigurado ka? Yes. Kasama ba ito sa nag-identify na nagpaputok? Sa anim? Your Honor, kasama po yan. Kasama siya sa nagpaputok? Opo. O, kasama ka pala sa nagpaputok eh. Mr. Chair, si Mr. Bugayong ba ang unang nagpaputok? Sino ang unang nagpaputok sa inyong dalawa? Si Maliban at si Bugayong. PSSG Maliban po, Your Honor. Ano nakita mo doon? Totoo yun na may nagpaputok una? May narinig po akong putok talaga, Your Honor. Saan galing? Bandang gitna po yun ng ano eh, ng sa may tubig po mismo, Your Honor. Gitna ng tubig? Sa gitna ng tubig? May Sa pagitan po ng ano po, Your Honor, yung bangka tsaka po sa area po namin, Your Honor. Tubig ang pagitan, Mr. Chair. Paano mangyayari yun? Doon po yung tunog po ng putok, Your Honor. Mr. Chair? Yeah, go ahead. So ngayon sinasabi nyo pareho na mayroon kayong narinig na unang putok kaya nagputukan na. So sino yung unang nagpaputok sa inyong anim? Ako po, Your Honor. Aso kayo nga. Pero, Your Honor, bago po ako pumutok, Your Honor, may nauna pong pumutok, Your Honor. So ano po ba yung SOP ninyo? Pag may isang putok, re-responde na lang lahat ni hindi nyo na-ascertain saan galing yung putok? Your Honor, ang target po namin, Your Honor, is armed and dangerous, Your Honor, naka 45 caliber po, Your Honor. Eh yung dalawang bata pong nakita nyo sa bangka na hinihila ng lubid ni Mr. Bugayong, armado ba sila nun? Hindi ko po nakita yun, Your Honor. So kung hindi nyo nakita, bakit kayo nagpatuloy sa pagpapuputok? Ilang rounds na putok mo?
Isa lang po, Your Honor. Ha? Isa lang po, Your Honor. Isa. Sabi kanina, Isa, bro. tatlo. Isa lang binutok mo? Ayun ang pasabi nila, sir. Pero huli na po sila dumating, Your Honor. Sino pa iba nagpaputok? Aside mo Bugayong, Magada, nagpaputok ka. Bakit ka nagpaputok? Judgment call lang din, Your Honor. Kasi nasa kabilang tulay po ako, Your Honor. So hindi ka kasama nila? Dito ka sa kabila? Yes, Your Honor. Saan mo ano pinutukan mo? Tubig lang malapit sa akin, Your Honor. Kasi may bystander dun sa may gilid namin. Ha? May bystander na mga bata naglalaro. Pinababa ko lang, Your Honor. Bakit ka nagpaputok? Wala ka man nakitang kalaban. Sa kabila kasi, Your Honor, may putok. Baka kasi mag-ricochet yung bala. Pupunta dun sa amin. Ang baba, paano mag-recuse yung bala na tubig man yun? Kasi, Your Honor, yung sa harapan lang po namin yun, Your Honor. Ha? Sa harapan lang po namin yung... So, in short, nakikiputok ka lang. yung May narinig ka putok, nakikiputok ka rin kahit wala ka nakitang kalaban. para malaman lang mo sa kabila, Your Honor, na positive kami sa kabila. Maring may matamaan. Ay, pwede ba yun? Alam ninyo yung deployment ninyo, kasama kayo lumakad eh. Ikaw, Blanco, saan ka nagpaputok ka? Yes po, Your Honor. Saan mo pinaputok? Sa tubig po, Your Honor. Bakit? Bago po kami marating sa area, Your Honor, kasama ko po si Captain Carpio sa private motorcycle ko po. Bago po namin ma-reach yung target area, Your Honor, nakarinig na po kami ng putok. At after nun, Your Honor, dinrap ko po si Police Captain Carpio and then dumiretso po siya sa posisyon ng Intel Unit at SWAT team. Ako naman po, tumakbo po ako sa left side, Your Honor, dire-diretso po para mag-cover. And medyo may kalayuan na po ako, may nakita po akong sandbag sa diki po. Yun po yung pinatungan ko, Your Honor. And sinight ko po sa tubig, Your Honor, to the safest part ng river, Your Honor. Dahil sa pagkakala pong may enkwentro na pong nangyayari, Your Honor. Kaya nagpaputok po ako ng warning shot. Pinaputok? Isa lang po, Your Honor. Alam mo ba sa police operational procedure na bawal ang warning shot? Your Honor, naging judgment call ko po siya sa situation, Your Honor. Tanong ko muna, alam mo yan? Hindi. Na bawal ang warning shot. Alam mo? Yes, Your Honor. Ha? Yes po. O bakit mo ginawa? Ang una po kasing pumasok sa isip ko, Your Honor, is may nangyayaring enkwentro sa pagitan po ng tropa namin at sa suspect po. So paano makatulong yung pagputok mo kung naengkwentro sila? Paano Para, Your Honor, ang nasa isip ko po noon is para bulabugin at pasukuin na po siya. Kaya po, bulabugin at pasukuhin siya? Opo, Your Honor. Ilang bala pinutok mo? Isa lang po, Your Honor. Ikaw, Magada, ilang bala? Isa lang din, Your Honor. Ikaw, Bugayong, ilan? Wala po, Your Honor. Sinabi nitong mga opisyal nyo, pumutok ka no eh. Hawak ko lang po yung baril ko, Your Honor. O hindi ka nagpaputok? Hindi po, Your Honor. Nagpasitive ba sa nitrites yung yung baril mo? Sa according to Suko? Nagpasitive ba? Tingnan niyo kung sino. Di ba may dalawa na nag-negative? Sino yung nag-negative? Dalawa. Your Honor, based on the chemistry report number C-259-23-NPDFU, yung nag-negative po sa GPR, yung Glock 17 Gen 4 PNP property pistol, serial number PNP 07656 and 9mm Taurus PT92. Kanino yung dalawa na yan? Your Honor, wala po kaming data. We're just basing on the request. Hindi po namin alam kung kanino naka-issue yung baril. Kanino yung Glock? Kanino yung Glock? Sa'yo? Ha?
Gabas. Based on record, sir, the Glock 9 pistol with serial number PNP 07656 belongs to Sergeant Bugayong, sir. Bugayong. And the other 1 Taurus 9mm pistol with serial number TBW 78516 belongs to Sergeant Maliban, sir. Maliban. And these two were the result of the parapin ballistic for this parapin. I mean the gunpowder nitrate test is negative, sir. So, Mr. Chair. hindi reliable yung kuan ninyo, yung test ninyo dahil umamin man si Maliban na nagpaputok, bakit nag-negative? Good afternoon. Good afternoon, Your Honor. I'm Police Major Palaran, Mag-out ka muna. forensic chemist. Ikaw muna. Please raise your right hand, ma'am. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation, ma'am? Yes, I do. Thank you, ma'am. Sige, continue. Good afternoon, Your Honor. Yeah. I'm Police Major Palaran, forensic chemist for this case. Based on the submitted specimen, the two guns that were submitted tested negative. Regarding, however, if it tested negative for GPR, it doesn't give the conclusion that the gun has not been fired. There is a possibility, Your Honor, that the gun before submission to our office has been cleaned prior to submission. So, pwede, nilinis Yes, na. Your Honor. So, nilinis mo na yon, Maliban. Inamin mo na na nagpaputok ka, pero No, Your Honor. Hindi ko po nilinis, Your hindi Honor. mo nilinis. Yes, Your Honor. Same firearm yun ang gamit mo. Yes, Your Honor. So, anyway, Mr. sige Chair. lang. Yes, go ahead. For the record lang, Mr. Chair, yung firearm na may serial number TBW 78516, isa po yun sa tinanong ko nung unang hearing kung kanino naka-assign kasi nagmamatch po sa mga bala sa crime scene. And sabi po ni General Gapas, naka-assign yun kay Sergeant Maliban. Tama po. Yung isa ko pa pong tinanong last time, Mr. Chair, ay yung sinong gumamit nung 9mm Taurus PT-92. Nabanggit po ba, General Gapas, kung kanino naka-assign yon? Kay Maliban yun, di ba? Yung Taurus? Sa'yo? Yes, Your Honor. Parehong Maliban. kay Sergeant Maliban, General Gapas. Yes, Thank you, ma'am. Isa sir. lang naman po yung Taurus, ma'am. So, I see. So yung Taurus, yun yung may serial number na binanggit din. One and the same firearm. All right. Salamat po, General Gapas. Salamat. Yes, Maliban. Yes, Your Honor. Saan ka banda nagpaputok? Sa tubig po, Your Honor. Tubig. Yes, Your Honor. Ngayon, merong result dito sa report ng forensic na the item marked ABG was fired from aforementioned 9mm Taurus. Yung ABG na ito yung nakuha sa ibig sabihin na doon ka nagpaputok sa bangka? Hindi po, Your Honor. Bakit may na-recover na empty shell ng baril mo doon sa bangka? Hindi ko po alam, Your Honor. Casing ba ito nakuha? O bullet head? Hanapin nyo itong item ABG. Item ABG. Ha? Yung item ABG dyan, General Gapas, ano yan? Ano nakalagay? Forensics, item ABG. Ano yun? Your Honor, based on the
ballistic of firearms identification report number 312-23. Yung conclusion po dito, Kaya nga, tinatanong ko anong ABG. ABG, Yung item ABG, identify mo. ito po ay galing po sa isang fired cartridge case po. Ha? Galing po sa basyo. Fire cartridge. Po, apo. So empty shell. Yes, sir. Empty shell. Itong empty shell, na-recover ito doon sa bangka. Di ba? Microscopic, the item marked ABG, empty shell, was fired from the aforementioned 9mm Taurus PT-92 AP-PNP property pistol with serial number TBW T8516 mark JGBT. Saan ba ito nyo na-recover ang ABG? Yung mga shell? Your Honor, I submitted po yan ng ating IOC. Sila po nagsabit lang po sa amin. Saan nakuha ito? Your Honor, nung nagkakandak po kami ng ocular investigation, doon po sa place of incident, inabot po sa akin yan ni Nicanor Guillermo. At, Inabot? yes po. Saan doon niya? Sabi niya, sir, may papakita ako sa'yo. Sabi ko, ano yun? Kunin natin sa bahay, sabi niya. Tapos yun nga po, inabot niya sa akin yung fired cartridge case. Saan doon niya napulot? Sabi niya po, nung ini-interview siya lang media, ng reporter's notebook, nakita niya raw po yun sa Bakit bangka. kailangan pa ba ng reporter's notebook? Hindi mo tinanong? Investigador ka, hindi mo tinanong kung saan Yun po kasi yung kinukuha ko siya ng statement, yun po yung sinabi niya, sir. Yun po yung sinabit niyang statement. na Na nakuha niya raw po yun sa bangka. bangka. Opo. Yung bangka na sinakyan ni Sunny Boy at ni Jimboy? Opo. Yung kulay green na bangka po. Kulay green na bangka. Yes po. So meaning, nagpaputok ka doon malimban sa loob ng bangka. Hindi po, Your Honor. Paano na po empty seal mo doon? Yun po ang sabi nila, Your Honor, pero hindi po ako dun sa bangka nagpaputok. Mr. Chair. Yes, go ahead. Mr. Bugayong, si Sergeant Maliban ba tumuntong sa bangka? After the incident na po, Your Honor. Pero nung time na pumutok po siya, nasa DK po kami that time, Your Honor. Pero di ba physical impossibility na may basyong mahanap galing sa baril ng isang tao sa lugar na hindi siya tumayo? Di ba sobrang fantasy movie lang yon, sir? Hindi ko po alam, Your Honor, kung saan po galing yung basyo na yun. Pero kung saan nahulog ang basyo, ibig sabihin, doon nagpaputok yung taong may hawak ng firearm na yon, tama po? Hindi ko po naintindihan, Your Honor. So, maliban ha? Yung baril mo nag-negative. Meaning, nilinis mo na yung baril mo. Huwag na tayo maglukuhan dito. Huwag na tayo maglukuhan. Pareho tayong pulis. Malinis na yung baril mo kaya nag-negative. Ngayon, yung shell mo, nakita doon na pulot sa loob ng bangka. Ngayon, nag-board ka sa bangka after the incident na. Yes, Your Honor. Pero hindi po ako pumutok dun sa bangka, Your Honor. Kaya nga, hindi ka pumutok sa bangka. Yes, Your Honor. So meaning, kung hindi ka pumutok sa bangka, pwedeng pinulot mo itong mga shell dito, saan mo ito napulot yung shell mo, pag board mo sa bangka, nalaglag doon ang isa. Kaya, you cannot dispute the finding na galing sa baril mo yung shell na yon, at according to the father of Jimboy, doon nakuha sa loob ng bangka. Ay, yung uncle, doon nakuha sa loob ng bangka. So baka, pag board mo sa bangka, nalaglag yung isang shell doon, kaya naiwan doon. Wala pa akong pinulot, Your Honor, kasi po, ang focus ko po doon sa bangka, dahil ang info sa amin, sir, armed and dangerous po yung tao. Anyway, ganito. Mas reliable sana kung yung shell na yon, ang suko talaga nakapulot para yung report noon ay talagang official. Kasi kung yung civilian na nakapulot doon, pwede naman nilang sabihin saan lang napulot yon, but still, bigyan pa rin natin ng weight yan dahil nga, sinabi lang na doon na pinulot. Pero officially, we cannot declare na doon talaga galing sa loob yan dahil hindi suko ang nangulikta ng seal na yan. The mere fact na walang napulot na seal doon, pinagpupulit yung seal ninyo pagkatapos yung pumutok. Ilang putok narinig mo? Team leader? Para po kay Staff Sergeant Maliban, 3.
Hindi. Overall, lahat na. Ilang putok na narinig mo? 4 po kay Sergeant Maliban at tagi-isa po sa 5. Bali, 9 po. 9 na putok? Opo. Paano rinig mo putok? Simi lang? Walang automatic? Wala pong automatic, sir. So paano? Paano mo na-estimate na aabot sa 9? Kasi po, sir, nauna po nga si Sergeant Maliban Oh. sa pagputok ng kanyang baril na nasundan po ng 4 na beses po. At sa dako po na harapan po, nasundan po ng pagputok po doon sa kinatatayuan po ni Sergeant Mangada. Dito naman po sa dakong kaliwa po kay Sergeant Blanco po, at habang pasampa po yung SWAT, sama po ni parating po sila nila Captain de la Cruz. Pagsampa po, doon po nakarinig din po ako ng tag-iisang putok mula po sa So, SWAT. itong lahat ng putok na 9, around 9, di ba? Estimate mo? Yes. 9. Lahat sila nagkiklaim na ang putok nila doon sa tubig. Sa tubig. Yes Doon ang po. claim nila. Yes po, Your Honor. Tubig po lahat. Tubig lahat. So kung ako, may opinion ko lang ito ha, this is not official findings ng suko. Kung 9 na bala ang pinutok doon sa dagat, kalapad ng ilog na yan, malabong matamaan yung si Jimboy kung nasa ilalim ng tubig. Kung 9 lang ha, at least pinaulanan ninyo yan, tinadtad yung tubig, pwede matamaan doon sa tubig. Kung 9, sabi na sa gilid daw sila nagpaputok dahil warning shot, malaking tsansa na si Jimboy binaril when nandoon sa loob ng bangka, kaya nalaglag. Kasi kung 9 man lang ang putok sa tubig, na pwede sinabi ninyo na tinamaan niya dahil nag-jump siya sa tubig, mayroong paputok doon sa tubig, posibleng tinamaan sa 9 na bala, napakalawak naman yung ilog na yon. At ang claim nila, puro gilid ng ilog ang pinaputukan nila, pwedeng tinamaan si Jimboy habang doon sa bangka, na baril. Ano? Your Honor, hindi pa ako sa bangka pumutok, Your Honor. Hindi nga kita sinabihan. Pwede mong barilin na nandito ka sa dike, si Jimboy na sa bangka, binaril mo, pwedeng ganon. Kaya nalaglag. Ano bang totoo? Binaril mo, hindi? Your Honor, hindi ko po nakita si Jimboy, Your Honor. Hindi ko po talaga nakita. Mr. Chair. Ikaw ang pinakauna, dali si Teresa, ikaw ang pinakauna doon. Hindi mo nakita si Jimboy. Hindi po, Your Honor. Sino nakita mo? Si Sunny Boy po, Your Honor. Si Sunny Boy, ikaw, nakita mo si Jimboy? Hindi po, Your Honor. Si Sunny Boy din po, Your Honor. Nakita nyo? Opo. So pagdating ninyo doon, si Sunny Boy lang nakita nyo, walang Jimboy? Wala po, Your Honor. Sino nagsabi na tumalon si Jimboy? Kayong 6. Kayo mang nauna doon. Kayong 4. Sino nagsabi na tumalon si Jimboy? May sinabi ka ata na tumalon si Jimboy? Hindi po, sir. Wala po akong sinabi na tumalon po. Kasi nga po, nauna po sila. Sila po yung nauna doon sa incident, sir. Nakakarinig nga po ako ng pagputok mula po sa kanila, sir. Kaya po wala po akong nakitang pagtalon po mula po doon sa bangka ni Jimboy. So kung walang tumalon, bakit ka nagpaputok? Sa tubig? Your Honor, may narinig po akong putok, kaya po napuputok po ako sa tubig, Your Honor. Mr. Chair, ano ba yan? Norman ba yun na namaril mula sa tubig? Unbelievable. Unbelievable. Mr. Chair. Yes, go ahead. And Mr. Chair, dun po sa pagsalaysay nyo kanina, Captain Carpio, na parang nilarawan nyo pa saan nakatayo ang bawat tao nyo sa 6. Parang may larawan nga kayo sa kung anong nangyari. Na kung sabihin nyo lang yung buong totoo, baka mas matulungan niya yung komite na mabuo yung findings namin sa nangyari kay Jemboy. Kanina po yung isang sinabi nyo ay si Sergeant Maliban ang unang nagpaputok. Sabi niya hindi daw siya. So, alin po ba ang totoo? Sino po talaga ang unang nagpaputok? Yun po ang nakita ko, ma'am. Si Sergeant Maliban po ang naunang pumutok po. Patungo po doon sa
Tubig ilog po. So, before nagpaputok si Sergeant Maliban, may narinig kang isang putok? Before nagpaputok si Maliban? Wala po, sir. Wala. So, gawa-gawa mo lang istorya mo Maliban na meron nagpaputok. Your Honor, kami po ang nauna doon, Your Honor. Bago po dumating sila, bali may narinig na po akong putok bago ka po nag-return fire, Your Honor. Ano bang totoo? Ikaw, you're the team leader. Alam ko na pag-usapan nyo yan after. Huwag kayo mahiyang ilabas dito yung kapalpakan. Kung may kapalpakan kayong ginawa, para makuha lang natin yung katotohanan. Kiniklaim niya may nagpaputok bago siya nagpaputok. Ano ngayon masasabi mo? Gaano ka kalayo kay Maliban? Mga 5 meters to 5 meters, kalapit po. lang yun. 5 meters. Opo. So kung may narinig siyang putok, marinig mo rin. Yes po. O may narinig ka na putok bago siya nagpaputok? Yun nga po, sir, pagdating ko po, ang narinig ko lang pong putok, galing po kay Sergeant Maliban po. Kaya nga, before nagpaputok si Maliban, you said you were 5 meters away from Maliban dahil kasama kayo. Yes po. O 5 meters away ka lang. Sabi niya may narinig daw siyang putok bago siya nag-return fire. Ikaw ba? Nakita mo kaya siya nagpaputok? Nasabi mo ba 3 o 4 na putok ang ginawa niya? May narinig ka ba na putok bago si Maliban nagpaputok? Wala po, sir. O wala. Ikaw, may narinig ka? O late ka na dumating? Your Honor, late na po kaming dumating. Ikaw, may nakita ka? Bugayong, may narinig ka na putok bago siya nagpaputok? Meron po, Your Honor. Narinig po, Your Honor. Ikaw, Blanco, Your Honor, late na po kami dumating. SWAT ka ba? Hindi po, Your Honor. Substation po ako, Your Honor. Ulit ka na dumating, bakit ka pa nagpaputok? Your Honor, bago po kami makarating sa target area po, may narinig na po akong putok, Your Honor. O nagpaputok ka rin? Dinrap off ko po yung hepe ko po si Police Captain Carpio at nagtungo po siya sa SWAT team tsaka sa... Kaya nga, ikwento mo kanya, nagpaputok ka, di ba? Yes, po, yes po, sir. Ikaw, Magada, Malayo ko sa area, Your Honor. malayo ka, sa kabila ka, ang side. Yes, Your Honor. Di ko kita yung kung sino unang nagpaputok o ano man. Basta may narinig lang po ako, Your Honor. Skilo. Late na po kami dumating, Your Honor. SWAT po, Your Honor. SWAT ka. Yes, Your Honor. Ikaw, SWAT ka rin. Yes, Your Honor. So pagdating nyo, tapos na, nakaputok na si Maliban. Yes, Your Honor. So ang pinaka-witness dapat ni Maliban dito, ito lang si Bugayong. Kayong dalawa na una doon. Nag-approach. Yes, Your Honor. Yung po ang advice sa amin ni Kapitan Carpio, sir. Yun nga po ang pinagtataka namin. Bakit kami pinauna ni Sir Carpio doon? May tiwala siya sa iyo eh. Kaya pinapauna ka eh. Maro ka na intel operative eh. Yun nga po, sir. Yun nga ang problema, sir. Ewan ko po sa kanya, sir. Hindi ka nauna. Yun po ang advice niya, sir. Ha? Yun po ang advice niya. Advice niya? Opo, sir. Bakit ka nagpaputok? Dahil po may una pong pumutok isa sa akin, sir. Sabi niya, wala daw siya narinig na putok eh. Nagpaputok ko lang daw diretso. Malaman natin yan bukas pag nandito si Sunny Boy. Malaman natin yan. Mahirap puro version ninyo narinig natin eh. Hintayin natin bukas si Sunny Boy. Yes, go ahead, Senator Risa. Saka Mr. Chair, ngayon lang ako nakakita ng isang terribleng krimen, iniimbestiga natin, tapos nagiging parang conspiracy theory pa kung bakit unang pinapunta ng isang kapitan yung mga tao niya para sa isang law enforcement operation. At curious din po ako, Mr. Chair, dun sa nahanap di umano ng tito ni Jemboy na basyo di umano sa bangka. Pwede po bang matanong, according sa SOCO, may dugo po ba sa bangka? Soko. Sir, for information po, wala pong nakita po yung tropa natin na dugulo sa area po. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Chair.